buksan lang nila mata nila, pakinggan nila, panuuri nila si Sara Duterte, ay malalaman nila na hindi ito di kalidad na public servant. Di ba? Tapos, lalo na pag nakita nila yung kaliwat ka ng korupsyon na ilalabas during the impeachment. Sana po ay buksan na nila yung puso't isipan nila. Opo, pero dahil po dun sa kanyang pronouncement, natatakbo siya sa 2028. It seems na base po dun sa mga listeners natin na nagre-react at sa mga survey po, although hindi pa inilalabas officially, mukhang malakas daw po ang Sara Duterte sa 2028. Sa inyo pong opinion? Nako mga kababayan, yun ang sinasabi natin, ano, mukhang malakas daw, no, si Sara Duterte sa 2028. Nako, diyan natin malalaman yan mga kababayan dahil magkakalye survey tayo. Iikutin na natin simula siguro sa susunod na araw. Abangan nyo po yung i-upload natin, ikutin natin ang buong Metro Manila at hindi lang hanggang probinsya. Tignan natin kung malakas nga ba si Sara Duterte, no? Abangan nyo po yung kalye survey natin, no? So pakinggan natin to mga kababayan, ha. Para Base po doon sa mga nakikita natin na survey, siya po yun ang umuna. Pero ito lang po sasabihin ko sa inyo. Si former Vice President Binay noong 2014, hiyamak na mas mataas pa. Mas mataas pa kasi sa surveys noon, nasa mid-70s hanggang low 80s ang numero ni Binay noon, ni VP Binay. Ganong kalakas. So, ito si Sara Duterte nasa 40s lang. So, kumbaga, kung yun, inimbestigahan namin ng 1 taon, nilabas namin kaliwat ka ng korupsyon. Di namulat yung mga kababayan natin o bumaba yung numero niya. Di, 6 na buwan, wala na. Dito, ganun din ang ating inaasahan. Kasi, yun ang mga kababayan natin, hindi naman yan sila, kumbaga, kulang lang sa impormasyon yung iba. Hindi naman yan parang, basta kahit magnanakaw, pipiliin ko yan. Basta ganito. Hindi naman ho ganon. Meron mga ganon, pag-isip, pero hindi yan karamihan. Sabihin na natin yung mga kulto ang pagtingin sa mga Duterte na kahit mamaril araw-araw ang mga Duterte, iboboto pa rin nila. Meron yan. Pero hindi yan karamihan. Yun po. Opo, at bilang panghuli na lamang po, ngayon po ginugunita natin ang EDSA 1 anniversary. Ano ho ang inyong opinion? Former Senator Trillanes, buhay pa ba ang diwa ng EDSA sa kasalukuyang panahon? Ang diwa ng EDSA ay ang kalayaan, yung democratic space na tinatawag. Ito ay nawala sa atin nung panahon nila Duterte na tinatakot yung mga Pilipino, pinapatay, yung oposisyon, kinukulong, hinaharas, pinafile ng kaso, yung media, di ba, pinapasara, Yes. iniipit, inigiba yung mga institusyon, yun nawala yun. Ironic, pero nung panahon nitong Marcos administration, binuhay muli. Kaya nga nakita nyo, kahit sino magbatikos kay President Marcos, walang walang hinahayaan lang niya. Dati, di ba, ay sa Facebook, batikusin mo si Digong, kukuyugin ka tatakutin ka. So yun po, masasabi natin, mabuhay muli. Ironic na sa isang Marcos administration, na ibalik yung democratic space na yan. Pero ang challenge kasi sa demokrasya, kailangan i-maintain mo. Hindi pwedeng pabayaan kasi pagka nanumbalik ang mga Duterte, mawawala na naman niya. Iwa ng EDSA na yan. Opo, baka meron ho kayong mga huling pananalita na nais pong iparating sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood sa buong Pilipinas? Well, papasalamat po ako sa inyo, Sander, sa inyong himpilan, Yes, sir. sa pagkakataong itong marinig, mga babae natin. Alam niyo po, itong ating bansa ay dumadaan na naman sa matinding pagsubok. Kailangan po manuri ng maayos yung mga kababayan natin kung ano ba ang totoo, ano ang fake news, di ba? Kaya nasa kamay po natin kung ano man ang landas na tatahakin ng ating bayan. So sana po